sa pagpupuri, pagpasalamat, pagsimba sa ating buhay na Diyos. Amen. Ako po ay talagang kahit nasa malayo, pero salamat sa pagiging aktibo ni Pastor Mar at saka Pastor Anili. Subalit nasa malayo ako ay nanonood sa mga videos na ina-upload niya sa inyong mga gawain. Ako rin nagagalak habang pagpasok namin dito, sinabi ni Pastor Anili, tingnan mo yung maliliit na bata nung nagpunta ka dito, ngayon malalaki na at saka lumalago sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya talagang nagpupuri ako sa Panginoon na kayo ay habang tumatagal, lumalaki, mas lalong lumalalim dyan sa pagsimba, pagsisilbi sa Panginoon. Ang may share ko lang na salita ng Panginoon na dyan sa Isaiah 41 verse 10, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot dahil ako'y kasama mo. Do not fear because I am with you. Ako sabi ng Panginoon, do not be dismayed. Huwag kang malugmok, huwag kang madismaya sa buhay mo. Dahil ako ang iyong Diyos. Amen. Kaya, napakaganda ng salita ng Panginoon. Hindi lang dyan, sabi niya, tutulungan ko kayo. I will help you. Tapos hindi lang natutulungan tayo ng Panginoon, hahawakan ko kayo sa iyong kamay. Tapos sabi ng Panginoon, papalakasin kita. Amen. Kaya napakaganda ng salita ng Panginoon na sabi ni Gratz kanina sa ating Sunday School, talaga ang Panginoon nag-i-effort. Kung sa isip natin na tayo lang ang nag-i-effort para lumapit sa Panginoon, pero una sa lahat, ang Panginoon nag-i-effort para sa atin. Amen. Talagang galing siya sa taas. Kung bumababa pala siya para magusta o adan, magusta na kayo dyan. Talagang nag-i-effort talaga ang Panginoon. Tapos hindi lang dyan. Talagang pinadala niya ang kanyang buktong anak. Tapos pinangalanan pa niya na Emmanuel. God is with us. Kaya sa panahon na talagang, Lord, ano ba nangyayari sa buhay ko? Ano bang, bakit ganito, bakit ganyan? Pero alalahanin natin na ang Panginoon una sa lahat nag-i-effort na lumapit sa atin. Kaya lang, i-insure lang natin palagi ang ating spirito na makinig sa kanyang guidance. Hallelujah. Pagkatapos yan, nung mamatay ang Panginoon, hindi lang dyan ang effort niya. Sabi ni Jesus Christ nga, ako ay alis, papadala ko sa inyo ang comforter. Ang comforter, ang tutulong sa inyo. Sabi niya, and He will be with you always. Ang Panginoon umalis, pumunta sa langit, pero yung banal na Espiritu ay palaging kasama natin. Napakaganda tingnan ang effort talaga ng Panginoon kung paano siya nag-effort para maging kasama natin sa araw-araw. No? Kaya purihin ang Panginoon. Kaya noong last year, naopera ako sa bato. Meron akong problema sa bato. Nagkaroon ng bato. Inalis yung abdo ko. Nagkaroon ng bato yung abdo ko. Kaya inalis. Tapos usman pa ako sa bato. Pinaghinak talaga ako. Kasi inopera ako last year ng June 10. Tapos June 30, smoke pa ako ng bato. Kasi nga, schedule ko na. 20 days silang talaga ako. Kaya lang, napiktuhan yung trabaho ko doon sa barko. Kaya nung umuwi ako, nagantay ako ng instruction sa kumpanya kung kaya bakit tahimik yung kumpanya. Sabi nila sa akin na sige, ilipat ka namin sa ibang fleet. Sabi nila sa akin. Kaya nag-message ako kay Pastora na Pastora, ipag-train niyo ako dahil lilipat nila ako ng fleet. Noong nantay ako nangintay, wala mang, hindi man ako nila binagyan ng schedule. Kaya sabi ko, Panginoon, hindi man nila ako binigyan ng schedule, punta na lang ako ng Manila. Kaya ako napunta dito. Siguro,
talagang malaking opportunity din na papunta ko dito para makasama ko rin kayo. sa tagal ko na hindi nakapagpilos yung kalaman nyo. Kaya purihin ang Panginoon. Kaya nung dumating ako, siyempre, punta ko ng mga iba-ibang kumpanya. Pero hindi pa ako pumunta dito, nag-pray talaga ako halos araw-araw, halos oras-oras sa pray ako sa Panginoon sa guidance. Tapos meron kasi mga listahan ng mga money agency ng mga barko, nakalista sa POA. Tapos nung binasa ko, nagdalo ko sa Pino, nagdasal ako, nakinig talaga akong naigi sa bulong ng Holy Spirit. Sabi niya, yung pangalan na yan ang pupuntahan mo. Hindi ko pinuntahan kagad. Kaya nagiging ano ako sa guidance ng Holy Spirit. Palagi ako nagpipray sa Spirit. Lord, mag-usap ka sa akin kung saan talaga ako dalhin kasi ako binigyan ng schedule ng dati kong kumpanya. Sabi niya sa akin, sige, punta ka ng Lolita. Noong punta ko ng Lolita, pinupuntahan ako ng ano ba yung klaseng barko? Welcome kasi yung barko na sinasakyan ko. Welcome, tanker. Sabi niya, meron sana dito sir, kaso lang 55 years old yung cut-off. Ay ako 56 na. Sabi ko, Panginoon, kahit na ganun na may cut-off, pero alam ko, sabi na yung salita, hinahawakan mo yung aking kamay. Sabi na yung salita, ikaw ay nagpapalakas sa akin. Sabi na yung salita, na ako itutulungan mo. Kaya lang, sa tanong-tanong ko doon, pero nagtayo doon na kadete, hawak-hawak niya. Nangailangan daw sila ng oil can. Sabi ko, Brad, anong kumpanya yan? Nung binanggit niya yung pangalan ng kumpanya, yun yung pangalan ng kumpanya na sinabi ng Panginoon. Kaya, napakabuti yun. Tumakbo agad ako, pinuntahan ko sa agency. Nagulat talaga ako dahil yung drawing manager, una, nagpadala siya ng documentation. Tinignan yung documents ko. Tapos nung sabi ng documentation, okay yung mga documents mo. Kaya nagpunta ka agad sa drawing manager, sabi na, sir, merong doon, first engineer, na talaga, swak sa pangangailangan nila. Kaya yung drawing manager pa, yung pumunta sa akin, bumaba. Instead nga ako yung actor doon. Yung drawing manager ang bumaba. Sabi niya, first, yung sana dito ka nakasulang, dadaan mo na tayo ng maraming proseso. Una, interviewin ka muna ng may-ari ng agency. Pangalawa, yung representative, yung tinatawag na principal doon sa Japan. Kaya, extra naman ako na kay Pastora, kaya nag-train na naman si Pastor. Si Pastor, tapos sinisiri nila sa iyo. Salamat ako na tinutulungan niyo rin. Sinusuportahan niyo ako sa mga prayers. Kaya aking pasalamat. Pagpupuri ko sa Panginoon dahil sa mga prayers niyo para sa akin. Kaya, noong in-interview na ako ng may-ari, napaka-smooth. Sabi niya, okay, sunod na schedule naman, doon naman sa superintendent, doon sa principal. Kaya lang, in-interview ako sa superintendent, sa principal. Nandun yung drawing manager, nakatingin kung ano yung sasabihin. Sabi niya sa akin na, so far sa lahat ng interview na you come out with flying colors. Kaya, pwede na po talagang malaki talaga ang magagawa sa corporate prayers. Una-una, talagang kung tayo lang ay talagang ihigpitan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil tapat ang Panginoon na ang ating pinaglingkuran. He is faithful. Kaya, ang
sa awit na kinakanta natin kanina, sabi niya, ang kabutihan ng Panginoon, ang kabaitan ng Panginoon ay mahabol sa atin. Kung tayo mga anak, tunay ng mga anak ng Panginoon, ang kabaitan, kabutihan ng Panginoon ang hahabol sa atin. Tulad nung ginawa niya doon sa prodigal son na nagbalik doon sa kanya. Kung pansinin niyo yung message, hindi ang prodigal son na lumapit sa Panginoon. Hindi ang ama. Yes, Lord God. Santod po pa sa kanya. Thank you, Jesus. Sa puri ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat. Brother Jonathan. Bago tayo mag-uwian mamaya, we will pray for him. Final na prayer kasi loobin ng Panginoon, makakaalis na siya In first week of May. Hallelujah. Ako po'y naniniwala mga kapatid, kasi ang gagawin natin yun bago tayo makinig ng message para tuloy-tuloy na mag-communion muna tayo. Ako'y naniniwala mga kapatid na isang segundo, wala pang isang segundo, split second, pag humiwala yung ating espiritu at kaluluwa sa ating katawan, in that instant, pag tayo ay panglangit, immediately, wala pang isang second, langit ka na agad. That's how, yung bang napaka-intricate ang gagawin ng Panginoon. Kasi kung panglangit ka, pag humiwalay yung katawan mo sa espiritu at kaluluwa mo, langit ka kaagad. And you will enjoy all those things yung mga itinuturo ng Panginoon sa atin, gamit yung aklat ni Mary Baxter, yung tinuturo niya, is makikita natin ang Panginoon face to face. Makikita natin yung mga bulaklak doon na umaawit sa Panginoon. Na yung mga dahon ng mga halaman pag hinangin, parang praise the Lord, praise the Lord. Puro praise the Lord doon. Hallelujah. Lahat ng mga tao sa saya, yung sinabi ni Ace na, there is happiness everywhere. Yung mga tao dito naghahanap, pagbabayad pa para lumigaya lang. Tapos pagkatapos ng kaligayahan, masakit ang ulo kinabukasan. Tapos butas ang bulsa. Pero sa langit, joy forevermore. Amen. So, what I am trying to point out is that, mga kapatid, sa iyo na yun. Salvation, heaven is yours already when you have accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Ang kailangan mo lang gawin, ingatan mo, panghawakan mo, huwag mong hayaang mawala sa atin yan o huwag mong tatalikuran. That's the essence of Christian life. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, pinatawad tayo sa lahat ng mga kasalanan, ngayon ligtas ka na, you are just waiting, katulad ni Brad Jonathan, kailan ang flight niya para sumakay siya sa barko niya. We are just waiting for our flight papuntang langit. Kaya be faithful, always ready. Ready ang passport, ready ang visa, ready ang ticket, ready ang health. Diba? Ganun naman yung bibiyahe tayo. Anong i-ready natin? Yung ating pananampalataya sa Panginoon, relasyon natin sa Panginoon, buhay natin, malinis ba sa harapan ng Panginoon? Kasi pag nawala na yung kaluluwa natin at spirito natin sa katawan natin, pagbagsak ng katawan mo, bang! Automatic langit na yun, wala pang 1 second. Pero kabaliktaran naman, pag hindi ka naging seryoso, pag hiwalay ng kaluluwa at espiritu, pag hindi tayo karapat-dapat sa langit, bang, impyerno naman agad. And then that will be forever dead. So, dinifferentiate ni Ace kanina na mamili kayo sa inyo gusto. Kasi nasabi ko dito dati, mamili kayo kasi kung ayaw mo magpuri sa langit, magpupuri din sa Panginoon ang nasa impyerno. Habang sinisipa ka ni Satanas, tinutusok ka ng kanyang, yung tinidor niyang napakalaki, tutusukin ka ng ganon, praise the Lord ka pa din, tapos mura pa din. Mura, sisi kahit sino, pagkatapos, puri. Saan kayo? Saan? Saan gusto nyo? Langit tayo, amen? Tumayo po tayo lahat. Hindi tayo pupunta ng langit, mag-communion tayo. Tinatawagan ko si Brother Eli at si Brother Bo. Amen?